Salamat sa bagong buhay, bagong pag-asa at sa lahat ng biyayang ibinigay ninyo sa amin. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkakasala at buksan niyo po ang aming isipan upang kami matutunan sa aming aralin ngayong araw. Naway bigyan niyo po kami ng katatagan ng loob upang harapin ang bawat pagsubok na darating sa aming buhay. Naway gabayan niyo po kami sa paggawa ng mga kabutihan sa aming kapwa upang maging mas karapat-dapat kami sa iyong pagpapala. Amen. Ang unang tatalakayin natin ay ang Budhismo. So, ang Budhismo ito ay itinatag ni Siddhartha Gautama, isang batang prinsipe subalit ninais na maging asitiko upang danasin ang katotohanan ng buhay. Sinuko niya ang karangyaan, luho, at masarap na buhay. Iniwan niya ang kanyang pamilya at siya ay naglakbay hanggang matuklasan niya ang kaliwanagan. Kaya ang Budhismo ay nangangahulugang kaliwanagan. Tandaan, ang ibig sabihin ng Budhismo, ito ay nangangahulugang tama, kaliwanagan. So may dalawang paghahati ang Budhismo. Ito ay ang Mahayana Buddhism at ang Theravada Buddhism. So unang-una ay ang Mahayana Buddhism. Kinikilala bilang Diyos si Buddha na tagapagligtas mula sa burok. Niyakap ito ng mga taga-silangang Asya tulad ng mga bansa sa China, Korea, at Japan, Vietnam, at iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang Theravada Buddhism naman, para sa kanila, kinikilala nila si Buddha bilang guro at banal na tao. Kinilala ito ng mga bansa sa Sri Lanka, Myanmar, Thailand, at Laos at Cambodia. So, yan ang iba't ibang bansa na naniniwala sa Theravada Buddhism. So, next, merong 4 na dakilang katotohanan ang Budhismo. Unang-una, ang buhay at pagdurusa ay hindi mapaghiwalay. So, para sa kanila, kapag habang ikaw ay nabubuhay sa mundo, kakambal nito ang pagdurusa. So, pagnanasa ang sanhi ng pagdurusa. So, sila ay naniniwala na kapag ang tao ay nagdudusa, ito ay sanhi ng kanyang pagnanasa sa anumang bagay. So, mawawala lamang ang pagdurusa kung aalisin ang pagnanasa. Maaalis ang pagnanasa kung susunod sa 8 landas na matatamo ang tunay na kaligayahan o nirvana. So, ano yung tawag or ang salitang tumutukoy sa tunay na kaligayahan? Ito ay nirvana. So, yun ang 4 na dakilang katotohanan ng Budhismo. So, merong 10 kautusan ang Budhismo. Unang-una, huwag sisira ng buhay. So para sa kanila, dapat gawin mo ang makabubuti sa iyong kapwa-tao. Huwag kukunin ang anumang hindi ibinigay sa iyo. Ibig sabihin, ikaw bilang tao, wala kang karapatan na kunin yung isang bagay na hindi naman ibinigay sa iyo ng iyong kapwa. Pangatlo, huwag kang mangangalunya. Ibig sabihin, kung sa atin pa, huwag kang makikabit or kumabit sa ibang asawa kung ikaw ay may sarili ng asawa. Huwag magsinungaling o manloko sa iba. Huwag maglalasing. Kumain ng katamtaman at huwag kumain sa hapon. So, para sa Budhismo, sila ay nagkakaroon minsan ng fasting. Kumbaga, hindi sila kumakain sa tuwing hapon at hindi sila kumakain ng sobra. So katamtaman lamang ang kanilang kinakain sa araw-araw. Huwag manunood ng sayaw o makinig sa kanta o dula. So para sa Budhismo, ito ay ang mga bagay na bawal sa kanila. Manood ng sayaw, makinig ng kanta o dula. Huwag susuot ng bulaklak na kwintas o anumang mga burluloy. So ito ay tumutukoy sa mga alahas. So, ang mga Budhismo, hindi sila allowed na sumuot ng marami o mga mararangyang mga burluloy sa katawan. Kung sinabi natin burluloy, ito ay mga kwintas, mga singsing,
or anumang mga bagay na ikinakabit sa katawan. So, huwag matulog sa ah, mamahaling kama. At ang last, huwag tatanggap ng ginto o pilak. So, yan ang 10 kautusan ng Budismo. Punta naman tayo sa ah, Jainismo. So, pag sinabi natin Jainismo, so, So, ang Jainism or Hanismo sa Tagalog mula sa Ingles na Jainism o Jain or Dharma ay isang mga natatandang relihiyon sa mundo. Ito ay nagmula sa mga antigong India. Ang tatag ng Jainismo ay si Vardhamana na kilala bilang Mahavira. So noong 599 to 527 BC, itinuro niya ang lahat ng mga bagay sa daigdig, material man o hindi. Ang mga ito ay may kaluluwa. So ang pagdadalisay sa kaluluwa ang layunin ng eksistensya sapagkat ang dalisay na kaluluwa minsan mapalaya mula sa katawan ng tao. May makapamumuhay sa walang hanggang kaluwalhatian at malayang magpakailanman. So, itinataguyod din ng rehiyong ito ng Jainismo ang sukdol na ascetismo, pag-aanyo, yoga at iba pang mga austeridad para sa layuning pagninilay-nilay or meditasyon. So, dito sa Jainismo or Jainism, sila yung nagpauso ng yoga, ang pagkakaroon ng meditation. Pag sinabi natin meditation or meditate, ang isang tao ay pumupunta sa isang lugar kung saan isang sulok kung saan ito ay napakatahimik, angkop para siya ay magdasal at magkaroon ng focus sa Diyos na kanyang dinadasalan. So ito ay ang kaugalian na nanggaling sa Jainism or Jainismo. So ang Jainismo ay ang naniniwala na ang paghahangad sa material na bagay ay nagdudulot ng matinding pagdurusa. So meron silang batayang moral. Dapat inihihiwalay ang sarili sa material na aspeto ng buhay. At syempre, bawal ang paggamit ng ng dahas, bawal ang pananakit sa anumang may buhay. Ito man ay tao or hayop. So, yun yung pinaniniwalaan ng Jainism or Jainismo sa Tagalog. Next ay ang Sikhismo. So, sa Sikhismo naman, so ito ay tinatag ni Guru Nanak. Sinikap niyang pagbuklurin ang mga Muslim sa isang kapatiran. Ang mga paniniwala o pananampalataya nito ay matatagpuan sa India, Pakistan at iba pang parte ng daigdig. So, yun yung paniniwala ng Sikhismo. Next ay ang Judaismo. So, ang Judaism, ang kultura na pananampalataya ng mga Hudyo, isa ito sa mga kauna-unahang naitalang pananampalatayang monotista at isa sa mga pinakalumang tradisyong pananampalatayang sinusunod pa rin hanggang sa ngayon. So ang Judaismo or ang Judaismo ayaw banggitin ng mga Hudyo ang pangalan ng Diyos, kaya't iba't ibang taguri sa Diyos ang ginagamit nila or iba't ibang mga terms yung ginagamit nila kapag sila ay tumutukoy sa isang Diyos. So kabilang dito ang kapangyarihan, ang banal, ang pinagpala at ang langit. Ang pinagmulan ng mga Judaismo ay ang bansang Israel. Ito ay nagsimula sa paniniwala ng mga relihiyong Canaanite na may halong relihiyong Babylonian at paniniwala kay Yahweh. So sila ay naniniwala din kay Yahweh. Yun ang tinatawag nilang Diyos.
Ang mga Judaismo ay laganap sa mga bansang katulad ng Israel, US or United States, France, Canada, United Kingdom, Russia, Argentina, Germany, Australia, at Brazil. Ang nagtatag ng relihiyong ito ay si Abraham, ang pangunahing utos at aral ng Judaismo mula sa Torah. So, ang Torah, ito ay nangangahulugang batas at aral, naglalaman ng 5 aklat ni Moises. So, ang Torah ay binubuo lamang ng 24 na aklat ng Tanakh, tinatawag na lumang tipan ng Kristiyano, at hindi kabilang dito ang bagong tipan. So, tandaan, ang Torah, ito ay tumutukoy sa pangunahing batas at aral na naglalaman ng 5 aklat. Kumbaga, ito yung Bible ng mga Judaismo or ng mga Hudyo. So, meron silang 10 utos. 10 utos ng Diyos. Una, ibigin mo ang Diyos lalo at sa higit pa. So, ibig sabihin, wala kang ibang kinikilala o sinasambang ibang Diyos, kundi ang Diyos lamang. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Or, ibig sabihin, kapag linggo or kapag araw ng pagsisimba, dapat ikaw ay manalangin, ikaw ay magsimba, at iwasan mo ang ibang mga bagay na hindi naman konektado sa pagsasamba sa inyong Panginoon. So, yun ang paniniwala ng mga Judaismo. Next ay ang dalangin mo ang iyong ama at ina, huwag kang papatay, huwag kang makiapid sa hindi mo asawa, huwag kang magnakaw, huwag kang magbibintang, at huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pagkaari, at ang last ay huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. So, yan ang 10 utos ng Diyos na pinaniniwalaan ng mga Judaismo. Next, ang pag-aaralan naman natin ay tungkol sa Kristyanismo. Ito ay ang pinakamalaking porsyento ng relihiyon na makikita mo sa Asya. So, ang Kristyanismo ay mayroong pinakamalaking bilang sa lahat ng relihiyon sa mundo, sa dami ng tagasunod at kasapi nito. Ito ay may relihiyong batay sa buhay at turo ni Kristo. Si Kristo ang tagapagligtas at ipinadala upang iligtas ang sanlibutan. Ang Kristyanismo ay mula sa relihiyong Judaismo, mula sa lumang tipan hanggang sa mga aral ni Moses na si Kristo ang ipinangakong Mesiyas at manunubos sa lahat ng kasalanan ginawa ng mga tao dito sa sanlibutan. So ayon kay Kristo, mahal ng Diyos ang lahat ng tao at natutuwa siya kapag mahal siya at pinaglilingkuran ng mga tao. So ang Kristyanismo ay nakabatay sa 2 paniniwala. Ang pagkilala kay Hesus na anak ng Diyos at paniniwala sa kanyang pagkabuhay muli. So bahagi ng 10 utos ng Diyos at mga kautusan ng simbahan na nagmula sa Papa ng Roma or Pope ng Rome. So, eto si Pope Francis ng Rome. So, ang Papa ng Roma ang pinakamataas na pinuno sa simbahang Katoliko. Ang lahat ng simbahang Katoliko sa daigdig ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Papa sa Roma. So, lahat ng mga Katoliko or mga religion ay nasa ilalim sa kapangyarihan ng Pope ng Rome or Papa ng Roma. So, siya si Pope Francis ng Rome. So, ang Kristyanismo, isang monotheistikong relihiyon tulad ng Judaism. So, ibig sabihin, ang
Ang ibang mga pinaniniwalaan ng Kristyanismo ay katulad din sa pinaniniwalaan ng Judaismo. Ang doktrina ay nakabatay sa mga aral at katuruan ni Hesukristo. Sinusunod ng mga Kristiyano ang mga aral at salita ni Hesus bilang paghahanda sa pagbabalik ni Hesus upang husgahan ang lahat ng buhay na pumanaw na. So dapat kayo, kahit na bata pa kayo, dapat inaalam nyo at dapat parati kayong nagbabasa ng Bible dahil ito yung way mo upang mas mapalapit ka sa ating Panginoon. Upang pagbalik niya is ikaw ay kasama sa mga saved or mapagsisihan mo lahat ng mga naging kasalanan mo upang sa huli ay makapasok tayo sa kingdom ni Lord, sa langit. Sino bang may gustong pumunta sa impyerno? Di ba wala? Gusto natin lahat na mapunta sa langit. So ano yung gagawin mo upang mapunta ka sa langit? Siyempre, sundin mo lahat ng mga mabubuting instruction ni Lord, mabubuting gawain na gusto ni Lord gawin natin habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. So, next pag-aaralan naman natin ang tungkol sa Islam. Ano naman kaya ang paniniwala ng Islam? Ano nga ba ang Islam? So, ang Islam, isa sa pinakabatang relihiyon sa mundo. Nakabatay sa mga katuruan ni Muhammad tungkol sa pagsamba at pagsunod sa iisang Diyos na si Allah. Sino ang pangalan ng Diyos na sinasamba ng mga Islam? Ito ay si Allah. Tama. So, umusbong ang relihiyong ito sa Saudi Arabia. So, particular sa Mecca. Sumisimbolo ito sa crescent moon. So, ito yung larawan ng simbolo ng Islam at may bituin sa gitna. Sa kasalukuyan, ang Islam ang pangalawang relihiyon na may pinakamaraming tagasunod at pinakamabilis na nabahagdan na paglaki ng populasyon. So, ano nga yung pinakamalaking at pinakamaraming populasyon na tagasunod ng isang relihiyon? Ito ay ang relihiyon na Kristyanismo. So, ito ay ang pinakamaraming tagasunod. Pumapangalawa dito ay ang Islam. Tandaan, ang pangalawa sa may pinakamaraming tagasunod ay ang relihiyong Islam. So, next, ito ay ang Mecca. So, dito, kadalasan pumupunta yung mga Islam para dito sila magdasal. So, ito yung itinayong building nila kung saan dito sila pumupunta at magdadasal. Alam nyo ba na may kasabihan na kapag humahawak yung mga Islam dito, ay napupunta dito or nakukuha lahat ng mga bad energy sa kanilang katawan. Lahat ng mga problema nila ay nakukuha at napupunta dito. So humahawak lang sila dito habang nag-pray. At naniniwala sila na kapag humawak sila dyan, lahat ng mga problema nila at lahat ng mga bad vibes sa kanila ay mawawala. So, the more daw na dumadami yung dumadasal dito, the more na umiitim yung kulay nito. So, ibig sabihin, umiitim yan dahil sa lahat ng mga bad vibes or mga problema ng mga Islam na nananalangin sa Mecca. So, yun na naman ay ayon sa paniniwala ng mga Islam. Aral at katuruan ng mga Islam. So, ang Islam ay karugtong ng relihiyong Judaism at Kristyanismo. Paniniwala na si Abraham, Moises, at Jesus ay pawang mga propeta lamang na sugo ni Allah. So, yun yung pinaniniwalaan ng mga Islam. Na si Allah daw yung nagpadala kay Abraham, Moises, at Jesus. Naging propeta sila upang
hikayatin ang mga tao na sambahin si Jesus, si Jesus or ang ating Diyos. So, ang lahat ng tao ay daraan sa huling paghuhukom, paniniwala na may langit at impyerno. So, ang mga Islam ay naniniwala din sa langit at impyerno katulad sa atin na mga Kristiyano. So, tayo ay naniniwala din sa langit at impyerno. Kapag ikaw ay gumawa ng kabutihan dito sa mundong ibabaw, ikaw ay mapupunta sa langit. Samantala, kapag puro kasamaan lang yung ginagawa mo, ikaw ay mapupunta sa impyerno. So, yun yung pinaniniwalaan ng Judaism, ng Kristiyano at ng Islam. So, punta tayo sa banal na aklat ng Muslim. Ito ay tinatawag nilang Quran. Ano yung tawag sa pinakabanal na aklat ng Muslim? Tama, ito ay Quran. So, nangangahulugan itong recitation. Ibig sabihin, gina-recite lang or ginasaulo sa mga Muslim ang mga ara dira sa sulod sang ilang Bible or sa ilang Quran. So, naniniwala ang mga Muslim na bawat salita na nakasulat sa Quran ay nagmula sa salita ni Allah. Dahil dito, hindi pinayagan ng mga Muslim na maisalin ang salitang Quran sa ibang wika. So, binuo ito ng 114 na sura o kabanata kung saan nakatala ang revelasyon ni Allah sa lahat ng tao. So, parang kung sa atin pa, sa ating mga Kristyanismo, sa atin yung tawag natin sa libro na doon tayo bumabase sa lahat ng ating pag-aaral tungkol kay Jesus, kay Lord. So, tinatawag natin itong Bible. Samantala sa mga Islam naman, tinatawag nila itong Quran. So, ito yung larawan ng Quran at sila lang din yung nakakaintindi ng mga lingwahe na naisulat sa kanilang libro. Ang pag-aaral ng Islam, napapaloob sa 5 haligi ng Islam. Ang pangunahing aral nito, ito ay ang sumusunod. Una ay ang Shahada. So, paniniwala na walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang kanilang propeta. Pangalawa ay ang Salat. Ito ay ang pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. So, sa nakikita nyo, may nakita na ba kayong Islam na nananalangin kahit sa kung saang lugar man sila? Dahil tradisyon na nila or na paniniwala na nila na magdadasal sila ng 5 beses sa loob ng isang araw. Dapat naman, ito ang pagbibigay ng limos sa mga mahihirap. Some ang pangingilin sa buwan ng Ramadan, so ga-celebrate sila. At ang Hajj ay ang paglalakbay sa Mecca kung saan doon sila nananalangin. So next ay ang Zoroastrianismo. Ang Zoroastrianismo, noong ika-6 na siglo BCE or before Common Era, ipinapalaganap ni Zoroastro, isang mangangaral na taga-Persya, na Iran yung katawagan sa bansang iyon ngayon. So, ang itong relihiyon na ito, sang-ayon sa relihiyong ito, ang buhay ng tao sa daigdig ay pagtahak patungo sa kabutihan or kasamaan. So, naniniwala ang relihiyong ito na ang buhay ng tao ay tungkol sa pagtahak ng kabutihan at kasamaan. Pinamumunuan ng kabutihan, ito ay ang si Ahura Mazda. So, siya yung namumuno sa kabutihan, ang kataas-taasang Diyos, samantalang ang kasamaan naman ay pinangangasiwaan ni Ariman. So, siya ay ang Diyos ng dilim, kasamaan at kasiraan. So, ito ay sa pagwakas ng panahon, nagtagumpay si Ahura Mazda laban kay Ariman. So, syempre, sa huli mananaig talaga yung kaliwanagan kaysa sa kadiliman. So, nanalo si Ahura Mazda. Ito ay magiging wakas ng daigdig
sa pamamagitan ng pagkatupok ng apoy ang taong mabubuti at sumusunod sa aral ni Ahura Mazda ay titira sa isang kahariang walang hanggan ang kaligayahan at kabutihan. At masama naman at pagdurusa ang sasapitin ng mga taong gumagawa ng mga masasama, sila naman ay mapupunta sa impyerno. So, yan yung dalawang Diyos na pinaniniwalaan ng mga Zoroastrianismo. So, sila ay naniniwala sa Diyos na si Ahura Mazda na Diyos ng kabutihan at si Ahriman na Diyos ng kadiliman. So, napakahiwaga ang relihiyong ito. So, pinaniniwalaang nakatatanda ito ng isa o higit pang libong taon sa iba pang mga relihiyon, kabilang na ang Judaismo, Kristyanismo, Budhismo at Islam. Mula rito, ang maraming pangunahing doktrinang pananampalataya gaya ng Diyos at Diablo, langit at impyerno, purgatorio, kaluluwa ng tao, araw ng paghukom at wakas ng mundo. So yun ay ilan sa mga paniniwala ng Zoroastrianismo. So next na pag-aaralan natin at last na pag-aaralan natin ay tungkol sa Shintoismo. So ang Shintoismo ang tawag sa paniniwala ng mga Hapones tungkol sa mga Diyos ng araw at iba pang Diyos ng kalikasan. Ang Shinto ay nangangahulugang daan o kaparaanan ng Diyos. Tinatawag na Diyos na may kapangyarihang likas or ibig sabihin sila ay naniniwala sa mga likas na kapangyarihan kagaya ng mga puno, bato, bundok, buwan at araw. Dahil naniniwala sila na lahat ng mga iyon ay may kanya-kanyang Diyos na nangangalaga. So, nananahanan ang mga Diyos na ito sa ilog, puno, bato, bundok, buwan, at araw. Sinasamba rin ng mga Shinto ang namatay nilang mga kamag-anak at ninuno. Sila ay sumasamba sa kanilang mga templo at dambana dahil sa paniniwalang dito nananahan ang kanilang Diyos. So, binubuo ang paniniwala ito ng pagdarasal at pagpapalakpak, pag-alay at pananampalataya. So, malaking bilang nila na makikita sa bansang Japan. So, mostly sa mga Shintoism or Shintoismo ay mostly sa mga mananampalataya nila ay nakatira sa Japan. So, punta tayo sa 4 na paninindigan ng Shinto. First, tradisyon at pamilya. Ang pamilya ang kanilang pangunahing prioridad. Pagmamahal sa kalikasan. Kalikasan ay may malakas na koneksyon sa mga Diyos kaya ito ay binigyang halaga. Ang kanilang kalinisan, binubuo ito ng pang-pisikal at pang-espiritual na kalinisan. At ang matsuri, ang pagpuri sa mga Diyos at sa mga sinaunang espiritu. So, paniniwala ng mga Shintoismo, ang purification, ito ay ang pagtanggal ng masamang espiritu sa katawan. Ang kami, ito ay ang banal na espiritu na lumalabas sa anyo ng mga bagay kapag ikaw ay namatay, ikaw ay magiging isang kami. So, aragami, ito naman ay masamang kami na pinatay at ngayon ay naghahanap ng paghihiganti. Mizuko, ito naman ay hindi naipanganak at nagiging sanhi ng problema. Ang Mizuko Koyo, ang pagsamba sa mga Mizuko upang maiwasan ang mga problema. Maraming salamat sa inyong pakikinig at partisipasyon naway nadagdagan ang inyong kaalaman. Thank you everyone and God bless.